Hey, what's up guys? Kasama ako na ngayon si Jay and ngayon gagawin na namin yung video and yeah, Yeah. let's start. Okay. So by the way, I'm Jay, tech lead, software engineer in Socia. We build solutions for business owners, like a custom built software solutions. Ayun bro, so currently ano yung mga binibuild mo na product ngayon tapos ano yung mga feature na pinaka-proud ka na nagawa mo? Ganun. Mm. So currently, busy ako sa Socia, wherein sa mga projects na ginagawa namin. So, sobrang dami namin project actually. And meron lang akong nabibuild ngayon na startup idea wherein isa siyang SaaS platform. Mhm. As a co-founder or tech lead ng Sosya, ano yung pinaka magandang lesson na nakuha mo as dev and co-founder? Okay. As a co-founder of Socia, ac- actually, sobrang big responsibility siya. Kasi 'di ba, ikaw yung titingnan ng Yes. aspiring developers. Mhm. So, nakatingin sila based dun sa kung paano ka gumalaw. So far, nakakaya naman yung load, yung pressure. Kasi nga, ano mo naman to vision mo naman to tsaka vision mo na, di ba, Ah, goal mo na maka-provide ng software solutions. totoo. So, and right now is sobrang dali na lang naman na mag mag-execute ng isang idea, di ba? Or Totoo. projects, develop projects na kasi meron ng AI. May So, AI na ngayon. uh, so ang kailangan mo na lang, utilize mo na lang yung AI tapos implement mo na lang yung gusto mong gawin. Totoo. And on the side, yun nga, the marketing. So, sa marketing, yun, hindi naman na namin problema. Doon na magkakataluan lahat. Doon na magkakatalo. Pero, Ah. pero sa social kasi hindi na, hindi na problema. Yes, totoo yan guys. So, madaling maggawa ng app kasi nandiyan na yung AI, Claude, lahat, everything. Pero pagdating sa marketing, nandun na talaga yung labanan talaga. Since, ayan, kilala yung Sosya, big tech company siya dito sa Pilipinas. So, how do you handle criticism and negative feedback? Hmm. So, kilala naman natin na ang social is, di ba, sobrang hindi nila alam kung saan ba talaga tutungo si social nung Yes. una natin siya nilaunch. Sobrang daming negative feedback, criticism. Pero, hindi na namin inisip yun eh. So, ang inisip na lang namin, paano natin mapalago yung negosyo Yes. on internally, di ba? Mhm. So, siguro it's a part of marketing strategy dun sa social media wherein magkaroon ka lang ng ingay. Kasi nga, kung last, for example, nilaunch mo nung nilaunch namin yung social ng hindi templated, tingin ko parang hindi yata lang magte-trending. Oo. Kasi yung ibang developer, yun yung unang ano eh, di ba? Yun yung unang Uh, ginawa. Oo, yun. so, doon na nakita na, ay okay, ang dami din palang nakatingin sa Mhm. tech industries. And So, so far, ginawa lang namin yung as motivation na kung mhm. saan, okay, sige, uh, mag-bash lang kayo, Mhm. negative feedback. Either yung iba naman ng mga content creator yun, sumasabay na lang din. Pero may ibang part naman na support naman sila. Yes, yes, yes. So, So, right now, since we launched nung isang project, hindi na kami nag-public, mm, okay. focus only on internal projects. Oo. Parang dinisclose nyo na siya, no? Add ko lang, no? Sige, So, go. hindi porket
nabash ka, may mga negative feedback is parang titigil ka na, ganyan, guguho na yung mundo mo. Mm. Gawin mo na lang yung siguro motivation para mas Yes. lumakas ka pa. Totoo. Totoo yan. Diba? Oo. Oo. Ikaw ba, pag binash, tingin ko binash ka din eh. Yes, Pero yes, yes. anong like, Maraming beses na, bro. paano mo siya na, ano, na handle, ganyan. So, nung ano bro, nung una pa lang, nung TikTok content creator pa lang ako, marami na rin nagbabash na, kunwari, kung ganyan lang yung kaya mong programming language, gano'n, mga gano'n. Tapos, parang ano bro, yung mga senior, ano kasi yun eh, parang medyo one step ahead na sa akin. Parang, ako kasi possible pa lang nun eh. So, wala pa ako masyadong maraming alam. And then, Oh, okay. Actually, nakikita kita eh. mm, Yan nga, nagpo-post ka ng mga tapos, wins mo, tsaka yung mga apps na develop mo. Ay, Tapos, ayun, pag pinapublish ko yon yung mga ginagawa ko, may ibang developer na, ayun, i-criticize na. Dapat ganito yung ginawa mo, ganyan. Tapos, ang pangit naman ng UI mo, dapat ganito. Tapos, ayun, so, madami rin yung feedback na gano'n. And then, um, gusto ko na rin dapat tumigil dati kasi ano eh, parang ayoko na mag-content, parang tapos, pero dinisregard ko naman, tinuloy-tuloy ko pa rin, parang sabi ko, hindi, mas dadami rin, parang kayo, sabi ko, mas dadami viewers ko dito, pero hindi ko sila, pinapatulan. Kumbaga, nakapokus ako sa goal ko, hinahayaan ko lang silang mag-feedback mag-feedback. And then, ayun, hanggang sa up until now, yung ibang haters ko dati sa TikTok, parang parang good, naman na ngayon. Nakasuporta na sa'yo. Oo, sumusuporta na. And I think yun yung pinakamagandang gawin tulad ng sinabi mo. Na kung may feedback man na pangit, gawin na lang yun bilang inspirasyon at pampalakas. Yan, lumakas ka na ngayon. Lumakas kami. Hindi na akong inspirasyon. Oo. So, ayun. Last question, bro, para sa ating mga viewers and sa mga aspiring developer din and sa aspiring gustong maging founder or co-founder, ano yung parang pinaka ma-advise mo sa kanila? Mhm. So, ang ma-advise ko sa mga sa mga aspiring developers or aspiring builders, 'di ba? Yung kung passion mo talaga yung isang bagay, i-push mo na talaga. Hindi yung kung ano lang yung opportunity na dadating, doon ka lang kakagat. Totoo. Tatrabahuin mo lang yung gusto mo. Kasi forte mo naman siya eh. So, gusto mo siya, mabilis mo naman siyang gawin. Lahat naman na ma-encounter mo dyan, kaya mo siya. So, ang gawin mo na lang is focus ka lang siguro. Focus ka sa goal. Yun talaga. Focus sa Focus ka sa goal. Tsaka, gawin mo yung mga bagay din na mga hindi mo pa nagagawa based dun sa kung ano man yung tinatahak mong path, di ba? Kasi para ma-explore mo yung totoong mundo, True. na bigla mo na lang ma-realize na okay, ganito pala talaga siya. Ito pala sa talaga gawin. So ito pala yung dapat ah, hindi dapat gawin. Lalo na sa mga nagsisimula na startup. Sa nagsisimula na startup, actually, sobrang hirap sa part na yun yung magsisimula ka pa lang na depende kung may makausap ka na isang partners na magtitiwala sa iyo, which is good, di ba? At katulad sa akin na meron akong partner na nagtiwala siya sa akin, nagtiwala din ako sa kanya. So, isa lang kami na vision sa mission. Ang ang kailangan na lang ibigay is suportahan na lang talaga. Totoo. Hindi man sa financial, pero sa support ng partner. yes, as a partner. So, napakaganda. So, ayun, dun din sa part na sinabi mo na na wag intayin yung opportunity dumating. So, kailangan i-push mo lang. So, ganun yung ginawa ko sa sa Upamate. So, instead na naghintay ako ng opportunity, ang ginawa ko,
binuild ko yung idea, nag-gather ako ng data from tenant and then, from landlord, sorry. So, ayun, nung na-construct ko yung ano na yon, yung idea na yon, so, wala akong in-expect na may magiging ganito. Kumbaga parang, hindi ko pa vision dati na na mapapakinabangan talaga siya ng mga landlord and magbo-boom ng ganito hanggang sa, ayan, hindi ko makakalain bro na magkakakilala tayo. Oo. Oo, so ayun, hindi ko in-expect Then, na, ano naman, sumusuporta naman. Dati pa talaga ako active dun sa developers group. mm So, mm sumusuporta naman ako sa mga aspiring. oo, ayun, so, nung hindi ko in-expect na makakilala ko kayo and yung other founder na nakilala ko rin. So, hindi ko in-expect yon na mangyayari yon gamit lang si Upamate. Kaya, ayun, kung kayo may idea guys, i-push nyo lang pero huwag kayong mag-expect masyado. Hayaan yung dumating yung yung perfect time and i-boost nyo talaga yung 100% nyo kung talagang sure na kayo doon. So, speaking of Upamate bro, may may tanong pala ako. Since, ayan, we're building product, ayan, singit ko na ngayon si Upamate. So, na-explore mo na ba bro? Tanong ko is, ano yung impression mo bro sa Upamate? Actually, first impression ko yung Upamate, nung nakita ko siya, syempre ano siya, innovative solution siya, diba? So, wherein you solve problems for mga upa and rentals, diba, ng properties. Yes. So, in today's generation kasi, kailangan natin ng maging go into digital, di ba? Yes. Into digital. Kaya, lahat ng mga manual process, need na siya i-transition into go digital, di ba? Totoo. So, so dito sa Upamate, nakita ko siya ng potential wherein yung problem ng landlord, tapos yung monitoring wherein dun sa manual process, ang dami na papers, and yung mga papers na yun, minsan hindi mo pa makagilap at the end of the week or at the end of the month. So dito sa Upamate, yan, sobrang simple mo na lang makita yung reports dito. Tapos, ito lang kasi yung question dito, like, sino mag-i-encode ng data neto for reports? For reports, auto-generated siya bro eh. May finance tab dito, hindi ko lang napakita sa video. Tapos, i-export na lang nila yon based dun sa mga data na... Like for example, may mga expenses ako, may billing ako for this unit, tapos may charges for this unit. Meron bro, meron si Sino mag-i-encode na ng landlord na, Si diba? landlord na. Tapos, okay, for monitoring, okay na. Tapos, is there a way na collaborate or contact yung tenant and landlord sa platform? Sa platform, wala pa po. Okay. Like, dun sila mag-uusap. Pwedeng dun sila mag-usap sa chat. For chat, or for example, may mga invoices, ganun. So far, wala pa bro. Ang nakalatag lang doon yung info ng tenant niya. And then, yung info ng landlord niya na pwede niyang i-call. Kasi more on recording siya ng property and then ng payment. So, nakafocus siya sa business. Question ko sa'yo is, kung meron kang feature na ma-add or ma-advise sa akin, ano yun? Para ma-lessen yung for example, may mga iba rin kasi na, diba, na system na wherein si landlord is to monitor na lang lahat ng mga mangyayaring bayarin, expenses sa tenant na magmamanage. Kasi for example, like the billing, pwede mong ibigyan na lang ng invoice si tenant, tapos doon na lang siya mag-pay sa platform, mamonitor na ni landlord na paid na siya. No?
So, parang hindi na pupunta si tenant or si landlord dun sa unit. Makikita na lang dun na okay, may mga upcoming invoices siya. Okay. So, that's nice. May nakuha tayong idea from Jay. Napakaganda. Tapos, next question is, napakagandang lesson ng mga natutunan ko. And, of course, siguro kahit kayo din, kahit 1%, 2%. So, ako, napakadami kong natutunan. And, bro, thank you so much. And lastly bro, since yung mga viewer ko, saan ka nila pwedeng i-support bro? May Facebook page ba or main account lang? So, Okay. saan ka pwedeng i-contact kung Right sakaling now, gusto sila? okay. Right now na meron lang akong Facebook and Instagram. Okay. Pero soon, pwede na rin sa TikTok. Okay. So, ayun. Pwede nila ako i-follow or i-add para makita lang nila kung And paano guys, yung lalabas journey. yan dyan. Ayan. Isang Ayan. So, ayan yung account ni Jay. So, dyan siya pwedeng i-follow kung sakaling may mga founder questions of kayo. Solution. And may mga tanong and everything. So, Tapos pwede rin sila example, leave a message lang if they want to know me more, know ayun. me better. Ayun. So, narinig nyo sa kanya mismo nang galing. Okay. So, friendly naman si Jay and yan, napaka niya approach. So, hindi siya nangi-snub. So, mabait si bro. Kaya, ayun. And, I think doon nagtatapos yung aming vlog. So, bro, may gusto ka pa bang ipahabol or what? Right now, wala na. Wala na. All goods na. Sobrang na-appreciate ko tong Thank you, mo. bro. Thank you sa time. Podcast Pinaglaanan mo ako ng podcast. time. Sunday naman eh. So, ayun. Thank you so much, guys. Podcast ba daw? Ano to, podcast? Parang ganun. So, parang podcast Parang- ganun. Oo. Content. Oo. Oo nga, kailangan na talaga mag-content na. Oo. Since ganun na talaga bro ngayon ang Sige bro. labanan. Good luck. Good luck sa Sa iyo din bro, sa Sosya. Thank you. Yes.